Ang una nating gagawin ay mag-login tayo sa ating MikroTik router. Now, i-click natin yung IP address, yung 0.0.0. Then, click natin yung connect para mag-login. Then, after logging in, punta tayo sa interfaces. Then, i-rename natin tong mga Ether 1, 2, 3, and 4. The una is Ethernet 1 to ISP. Click apply, then OK. Then next is Ether 2 to Radius server. Then after, click natin yung apply and click yung OK. Next is yung Ethernet 3. Rename natin ng Radius AP or Radius Access Point. Then click natin yung apply and OK. Then next is yung Ether 4 to Hotspot AP. And click apply, click OK. Then after nyan, i-close natin. And punta tayo dun sa bridge. Gawa tayo ng bridge. Click natin yung bridge. And click the plus sign. Then name natin yung bridge. Name is Bridge Hotspot. Then click natin yung apply. Then okay. And isa pa. Click natin ulit yung plus sign. And name to Bridge Radius. Then click apply. Click OK. Then next, punta tayo sa ports. Click natin yung plus sign. Interface is click natin yung Ethernet 2. Then bridge is Radius. Apply. Okay. Then add again. Yung interface is Ethernet 3. Then bridge is Radius pa din. Click apply. Okay. Next, Ethernet 4 yung interface. Then bridge nya is hotspot. Click natin yung apply and okay. Then again, yung WLAN 1 natin. Interface is WLAN 1. Then bridge is hotspot again. And apply natin ulit and okay. Then after nito, punta tayo sa IP DHCP client. Then click natin yung plus sign. Piliin natin yung Ether ISP kanya, yung Ether 1. Then apply. And click yung OK. Then close natin. Close. Then punta tayo dun sa IP ulit. Tapos yung firewall natin. Then punta tayo dun sa NAT. Click natin yung plus sign. Click natin yung general. Ang chain nya is source NAT. Action nya is masquerade. Click natin yung apply and okay. Then sunod, punta ulit tayo sa IP. Then addresses. Then mag-add tayo ng IP address. Click natin yung plus sign. Then addresses, type natin 192.168.110.1/24. Then interface nya. Lagay natin yung radius. Then click natin yung apply. Then okay. Then isa pa. For our hotspot 192.168.111.1/24.
then yung hotspot. Click natin yung apply and click OK. So after nyan, punta tayo dun sa IP. Then DHCP server natin. Mag-create tayo ng DHCP server natin. Click natin din yung DHCP setup. Choose natin yung hotspot. Click next. Click lang yung next. 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 Yan, palitan po natin ng 8.8.8.8. Then click next. Click next. And click OK. Same step po para dun sa radius natin. DHCP setup. Choose natin yung bridge radius. Next. 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 And OK. Yan, nakagawa na po tayo ng dalawang DHCP server. Close natin. Next is yung ating queue. Queues. Click natin yung queues. Then, punta tayo sa queue type. Then, mag-add tayo. Click yung plus sign. Then, lagyan natin ng name for download. Then, choose natin yung PCQ. Then, sa rate is 5M. Queue size is 5M. Total queue size is 5,120. Then, click natin yung apply and OK. Then, add tayo ulit para dun sa upload. Name natin ng upload. Kind is PCQ pa din. Then, yung rate, same sila, 5M. 5M. And 5,120. Then, click apply. And click OK. Next is punta tayo sa simple queues. And click natin yung plus sign. Name natin to ng 5 Mbps. Then yung target is choose natin yung hotspot na bridge. Then dun sa max limit ng target upload is 5M. And sa target download yung 5M. Then next, punta tayo sa advance. Dun sa target upload ng queue type, choose natin yung ginawa natin kanila, yung upload. Then dun sa target download, choose natin yung download na create natin kanina. Then click natin yung apply. Click natin yung OK. Yan, may nagawa na tayong 5 Mbps na queues. Then next, i-configure natin yung hotspot natin. Punta tayo sa IP. Then hotspot. Then punta tayo sa servers. Click natin yung hotspot setup. Then choose natin yung bridge hotspot. Click natin next. 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 DNS server 8.8.8. And click natin yung next. Yung DNS name natin. Lagay natin is Linaw is .hs. Then click natin yung next. Lagyan natin ito ng password admin. Next. And click OK. And after nyan, punta tayo dun sa server profile natin. Yung piliin natin yung ginawa natin na captive portal natin. Click natin apply. Okay. Then balik tayo sa server. Gawin natin 1 yung MAC address nya. Click apply. Okay. Then next, punta tayo dun sa user profile. Mag-add tayo. Punta tayo sa general.
Then name natin to 5 minutes. Then yung address pool ng hotspot natin is DHCP pool 0. Then sa queue type, punta tayo. Piliin natin yung parent queue, yung ginawa natin kanina. 5 Mbps. Click apply, okay. Then next, punta na tayo dun sa mTick generator natin. Kung saan tayo gagawa ng mga voucher natin. Type natin dito 192.168.111.1. Then port nya is 8728. Password login. Okay, router board okay. Click okay. Then punta tayo dun sa setting. Yan. Lagay natin yung pangalan, Linao East Hotspot. Click natin, save, okay. Then dito, piliin natin yung 5 minutes. Leave na natin yung price. Yung voucher color, default lang. Validity is 5 minutes. Then, save natin. Click natin, okay. Next, punta tayo sa generate. Now, yung voucher template natin, choose natin yung old style. Yung choose server, yung hotspot 1. Password length is for number of voucher, kung ilan yung gagawin natin na voucher. Example 10. Username and prefix, 5M. Voucher type, username and password. Dito user and pass, ang piliin na lang natin is 123. And for password is ABC. Then sa profile hotspot, piliin natin yung 5 minutes. Then check natin tong uptime user. Then i-select natin yung 5 minutes. Then click natin yung generate para ma-generate yung voucher. Click OK. Yan. Yan yung voucher. If you want to print, pwede lang. Click yes lang. Then yan yung voucher natin. Ganyan yung itsura. After nyan, balik tayo dun sa ating MikroTik. Then, makikita nyo dun sa users yung ginawa nating vouchers. Yan. Close natin. Close. Close. Next, punta taman tayo dun sa ating VirtualBox. Punta muna tayo sa setting. Then sa network. Then piliin natin kung naka-ano siya, yung wireless or sa LAN cable natin. Click natin OK. And click start. Then wait natin mag-open yung Ubuntu server natin. Yan, nag-open na siya. Antayin lang natin. And click natin yung Ubuntu. Enter natin yung password natin. Na-open na natin yung Ubuntu server natin. Punta tayo dun sa terminal. Then type natin yung command na IP address para makita natin yung IP address ng ating Ubuntu server. Ito yung IP address niya, 192.168.110.250. Next, punta tayo dun sa Firefox niya. I-type natin yung IP address. 192.168.110.250.
Then Kalan, tapos 8,000. 8,000 is the tunneling part of Dalo Radius. Then enter natin yung username and password natin dun sa Dalo. Username is administrator and yung password natin. Then click natin yung login. Then ito yung dashboard ng Dalo Radius. Now gawa tayo ng ating NAS. Punta tayo sa management, click NAS. Then click new NAS. Then sa NAS IP host, ang ilagay natin is 0.0.0/0. And NAS secret natin. Lagay natin admin 123. Then leave na natin to. Click natin yung apply. Yan. Nakagawa na tayo ng NAS natin. Next is punta naman tayo dun sa users. Management pa din. Yan, click users. Click natin yung new user. Then punta tayo sa baba, yun, username. Sample is Abacano yung username. Then yung password naman, Natalie yung password natin. Then dito is clear text and password lang. Then sa attributes, punta tayo dito. Select natin yung insert a custom attribute. Then dito, hanapin natin yung simultaneous use. Click natin yung add attributes. Lagay lang natin 1 para 1 user lang ang gagamit sa isang credential. Click apply and okay. Then yan, may nagawa na tayong user. Then makikita natin yan sa list users yan. Bali may 3 user tayo. Then enable natin yung account na Abacano kasi naka-disable siya. Punta tayo dito sa actions. Then okay. Yan, naka-enable na siya. Then punta tayo dito sa terminal ulit. I-type natin yung command na sudo systemctl restart free radius. Then click natin enter. Then yung password ng Ubuntu natin na server, ilagay lang natin. Ayun, okay na. Try natin 3 beses. Then after nyan, close lang natin. Ngayon try natin mag-connect. Pero first, configure muna natin yung TP-Link natin. Ayun, nakakonect na tayo sa TP-Link. Then punta tayo sa Chrome. Then i-type natin yung IP address ng TP-Link 192.168.0.1 para ma-access natin yung TP-Link natin. Then maglagay tayo ng password natin sa TP-Link natin. Lagay na lang natin yung admin 1. Then click natin yung start. And ito ang dashboard ng TP-Link. Exit lang natin. Close natin to. Punta tayo dun sa network. Then sa 1 niya, hayaan lang natin siya na naka-dynamic IP. Then sa wireless, punta tayo. Then yung WPS, enable natin to kasi naka-disable to para magamit natin yung enterprise. And punta tayo dun sa wireless security.
Choose natin yung WPA2-Enterprise. Then version is WPA. Encryption is AES. Then reduce server IP. Ito yung IP address ng Ubuntu natin. Ito, punta tayo sa Ubuntu, sa terminal. Ito yung 192.168.110.250. Yun ang ilalagay natin dun. 192.168.110.250. Then sa reduce server password, yung ginawa natin dun sa NAS, dito punta tayo sa Ubuntu. Then sa Dalo, management, NAS. Ito yung password natin na admin123. Yun ang ita-type natin doon. Balik tayo sa Chrome. Lagay natin yung admin123. Then, click natin yung save para ma-save. Wait lang natin siya na mag-save. Bali may tendency na madi-disconnect tayo sa TP-Link dyan. Connect lang tayo ulit. Ayan, nag-save na siya. Ayun, na-disconnect tayo. Bali yan na yung makikita natin pag na-configure na natin. Yan, ganyan po ang makikita na natin. I-required kanya ng username and password. Then yung ginawa natin na account kanina dun sa Dalo Radius, yung Abacano, ilagay natin. Then yung password is Natalie. Ayan, Natalie. Yan yung punta tayo dun sa Dalo natin, dun sa yan yung ginawa natin kanina, yung user, yung Natalie Abacano kanya. Ito yung ginamit natin na user na para makakonect tayo sa TP-Link. Yan, connecting siya. Ayun, connected na tayo. Yan, yung Dalo Radius natin. Magkikita natin dito yung record na naka-login tayo. Abacano, na-accept niya yung request na login natin. Kasi valid yung credentials niya. Next naman, ito i-try natin tong voucher natin na ginawa natin. Connect tayo dun sa ating Linaw hotspot. Yan, connect tayo yan. Para dun sa voucher naman natin. Then, click yung connect. Wait lang natin na mapunta tayo sa page. Yan, yung login page. Then, ang gagamitin natin dito yung voucher na create natin kanina. Ito dito yung voucher. Try natin tong yung una na voucher. 5M2185, then yung password niya, i-type natin. Yan, lagay natin. Then, click lang natin yung connect. Ayan, nakakonect na tayo. Then, sa MikroTik, makikita natin dun sa active. Yan yung makikita natin yung user or voucher na nakakonect na or may gumamit na. Diyan natin ma-monitor yung mga user natin. Bali, yun lang po yung step and thank you po.